I got cheated on. Sa BPO ko to siya na-experience. Hindi niya kasi sinabi sa akin na kakahiwalay lang sila ng ex niya, ganun. So parang 1 month pa lang nun, nahiwalay sila ng ex niya, nilandi niya ako. I found out na cheater pala tong taong to. Yun daw yung mostly na mga behavior ng mga tao na nasa BPO industry. May mga matitino din naman, pero mostly kasi talaga na nasa BPO is mga manloloko, mga manipulator, and madaming mga kabet. Mostly na nasa Telegram and nasa dating app, inaayang na kain sa labas, mag-check-in sa hotel. Even though alam nila na may girlfriend or asawa yung isang tao, pinapatos pa din. Nalaman ko bakit may code sa Bumble yun. Isang trainer na-promote lang. It's because naging kabet siya sa isang supervisor. Namin niya sa akin na, alam mo ba, nagkabet ako. Guman siya. Sobrang proud niya na naging kabet siya. Wala siyang balak na itigil. Usually kasi nangyayari yung mga kabitan through team building. Hindi kasi ako naniniwala na nalilimutan mo kung ano yung mga pinagagawa nyo kapag natamaan na ng alak. Hindi talaga ako naniniwala doon. Nung natutulog na ako sa room, may naririnig akong dalawang babae. Sinasabi na gusto daw nila ng ganto ganyan. Alam niyo na yun, kung ginawa ng dalawang babae yun, parang bumaba sila. Nakikipaglandian dun sa pool. Makikita mo talaga, bigla na lang nawala yung dalawa. Hindi nila alam kung saan pumunta. Lagi nilang sinasabi kung ano daw yung nangyari sa team building, dapat dun lang. Gumagamit sila. Makikita mo talaga sa mata nila na masyadong mapungay. Para sa akin, yung BPO industry, kapag pumasok ka, para siyang bangungot. Ay, hindi. Nagtatrabaho yan sa call center, sa BPO. Ang ginagawa lang yan. Umuupo lang yan doon, nagpapa-aircon. Hindi. Since wala kang pahinga, parang kukunin ka na ni Lord. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hi, my name is Len. I'm 20 years old. I am a regular student from a private school and at the same time, full-time employee sa BPO industry. Gaano na po kayo katagal nagtatrabaho po dyan sa BPO? Actually, almost 2 years and a half. Kasi nag-start ako mag-work when I was 18 and starting nung nag-first year college ako up until ngayon, second year college student. Ano po ba to? Ikaw po ba yung para nagsusustento ng tuition mo? Ganon? Yes po. Though kaya naman ng parents ko to sustain my education, pero so pag kasi nasa adulting stage ka na, parang gusto mo na ikaw na lang magpaaral sa sarili mo. So, actually, living alone ako dito sa Manila. Ako nagbabayad ng tuition ko, ng bills ko, ng rent ko, ng water, electricity, lahat-lahat, pagkain ko, ako lang. Sa ngayon, during my first year, sobrang nakakapanibago, nakaka-culture shock. Especially, hindi ako sanay na ipagsabay yung pag-aaral at pagtatrabaho. Mahirap siya, sobrang hirap to the point na iiyak ka na lang out of nowhere. Kahit saan pa yan, it's either public or nasa bahay lang. Kasi nakaka-exhaust siya. Like, nakaka-drain siya at the same time. Dahil hindi mo alam kung paano pagsabayin, pero still nakakaya pa din kasi may goal. Sobrang laking impact kapag nagtatrabaho ka tapos hindi pa part-time, full-time talaga. Dahil nagkakatalo minsan yung schedule mo sa school at the same time yung schedule mo sa work. So hindi naman kasi dapat pwedeng lagi nag-a-adjust yung work sa school. Kasi mostly kasi sa BPO industry, hindi kasi sila tumatanggap ng mga working students. So, kapag nag-apply ka sa BPO, hindi mo dapat kasi talaga i-disclose na you're a student kasi may possibility na hindi ka tatanggapin. Nung nakapasok ako, tapos na yung training, sinabi ko sa team manager ko na, TM, student po ako. So, if possible, pwede po bang ganito po yung off ko, ganito po yung schedule ko. So, nagre-request ako. Though, pinagbibigyan din naman nila. Pero still, kailangan mo pa din makipag-communicate
sa school kung saan ako nag-aaral. Kasi pumasok ka sa isang job na full-time eh. Hindi mo naman dinisclose yun. Nag-sign ka ng contract na amenable ka to work, it's either pang-gabi or pang-umaga. So, sa 5 days kasi na yun, let's say Monday to Friday, and yung off ko is Saturday and Sunday. Sa Monday to Friday, ang routine ko is usually pag umaga kasi yung schedule ko sa school, 7:30 to 4:30 p.m. It's 7:30 a.m. to 4:30 p.m. So, ayun, nasa school ako the whole day, tapos pagka-uwi ko ng bahay, tutulog muna ako saglit lang. Kasi yung pasok ko sa work, 9 to 6. 9 p.m. to 6 a.m. So, kapag nasa work ako, diretso na kaagad sa school. Parang dinadala ko na lang yung uniform ko para magpalit, tapos diretso na sa school para hindi ako malate. And usually yung tulog ko sa 5 shift ko na yon, nag-aano lang siya, ng 2 to 4 hours. Hindi pa yun dire-diretso, like nagigising pa ako dahil nag-a-adjust pa yung body clock ko. Tapos, usually may time na 2 araw akong dilat yung mata, like, lalo na kapag ka-examination day, dahil kailangan kong mag-study bago pumasok sa school. Kasi, hindi kasi pwedeng umabsent, especially kapag baguhan ka pa sa BPO, dahil may possibility na matanggal ka due to absenteeism. And yun yung parang ina-avoid ko, na hindi umabsent even though working student ako. Though mahirap, sobrang hirap. Kaya sobrang saludo ko sa mga working student na kagaya ko din. Kung pag-uusapan about work, hindi ko din naman siya pwedeng, alam mo yun, hindi na lang ako mag-work. Kasi may mga bills akong binabayaran, ako nagpapaaral sa sarili ko. At the same time, hindi ko din mag-give up yung education, kaya ako siya pinagsasabay. Kasi, parang ego ko na, yung mga ka-batchmate ko, eto na, parang pag-graduate na sila, while ako, magsa-start pa lang sa kolehiyo. So, dun pa lang yung isip ko na, hindi, kaya ko to, kaya kong pagsabayin to. So, as long as kaya ng katawan ko, ipagpapatuloy ko pagiging working student. Dahil, ako din naman makaka-benefits nun kapag dumating na yung araw na, alam mo yun, makagraduate na ako and makaalis na sa BPO. Na-mention niyo po yung schedule niyo no, na 9 p.m. to 6 a.m. Tama po. May na-interview po kami dito na sabi niya kapag pang umaga ka daw, andun daw yung mga pangit na worker kasi yung mga chick boy na boss wala doon. Pero yung mga panggabi, tsaka panghapon, nandun daw yung mga chick boy na boss, tsaka yung mga magaganda babae. Totoo po ba yun? Hindi yun totoo. As in, hindi yun totoo, guys. Dahil, depende kasi yon kung saan ka na team mapupunta. And, nag-sign ka kasi ng contract na kung if ever mapunta ka sa gantong schedule na pang umaga or pang gabi or pang afternoon, syempre tatanggapin mo yun. Pero, hindi naman kasi nagbe-base yun sa physical features ng isang tao para lang mapunta ka sa pang gabi or pang umaga. Actually, madaming magaganda din sa pang umaga. And, ayun, depende na din kasi yun kung gaano ka kagaling, ganon. So far, ang halos nasa panggabi yung mga magagaling na mga representative. Sinasabi niya po more on skill-based yung schedule ng pang-umaga at pang-gabi, imbis na yung itsura. Yes, actually yes. Tapos, since working student ako, ayun, mostly na nasa panggabi, pinagbibigyan yan ng mga team leaders na magpanggabi tong mga estudyante nito. Kasi nga, sa umaga, nag-aaral. So, mostly, mga nasa panggabi, mga estudyante talaga. And, hindi talaga nagmamatter doon kung maganda ka or pogi. Kayo po ba, masasabi niyo po ba maganda po kayo? Well, mga 50-50 ganun. Kasi minsan, may times din na, kasi may mga tao, diba, may mga insecurities din naman tayo sa So, hindi ko masasabi na maganda ako or pangit, parang average lang ganun. Kung i-rate niyo po yung sarili po ninyo, ano pong rating ang ibibigay niyo po? Well, siguro 6. Kasi may mga skills ako na hindi kaya ng iba.
Tapos may mga katangian din ako na wala sa iba na meron ako. Ganon. Kasi kung iisipin, hindi kaya ng ibang tao yung ginagawa ko na, alam mo yung pinagsasabay yung pagiging estudyante at the same time employee. Kasi may mga classmates ako na nagsasabi, paano mo nasasabay yun? Tinatanong nila yun. So ako nagkukwento ako kung ano yung nagiging routine ko sa buhay ko. Tapos, minsan nga, tinatanong nila sa akin, buti hindi ka pa natagos. Yun yung laging sinasabi nila sa akin. Sabi ko, hindi naman, nagbabitamins din naman ako. So, depende na lang kung paano mo i-manage yung time mo. Ano pong ibig sabihin nun? Buti di ka pa natagos? So, ang ibig sabihin ng buti ka pa hindi natagos, yung laging sinasabi nila sa akin. Kasi, syempre, papasok ka ng trabaho, 9-hour shift, tapos papasok ka din whole day sa school, wala kang pahinga, wala kang tulog. So parang pinipertain nila na since wala kang pahinga, parang kukunin ka na ni Lord, ganon. So parang tatagos ka na daw sa pader na kaya mo yan, na hindi pa natutulog tapos pumapasok sa school. Parang kanakuha na ng liwanag. Experience ko sa BPO, okay naman siya. Well compensated naman yung mga tao, especially ako. So, through BPO, na babayaran ko lahat ng bills ko. Nakakabili din ako ng wants ko or needs ko. May mga chismis po ba kayo makakwento sa amin na na-experience nyo po sa loob ng BPO? Actually, meron. I got cheated on kasi. Tapos, sa BPO ko to siya na-experience. As in, wala kasi talaga akong kaalam-alam kung ano yung nangyayari. Kasi, kaka-18 ko lang no, nung nag-apply ako sa BPO. Tapos, trip-trip ko lang. And, na-hired ako. Okay, nag-start na. Tapos, there's this one guy na na-meet ko sa BPO. And, hindi niya kasi sinabi sa akin na kakahiwalay lang sila ng ex niya, ganun. So, parang 1 month pa lang nun, nahiwalay sila ng ex niya, nilandi niya ako. So, naging kami, okay. Tapos parang during our relationship, I found out na cheater pala tong taong to. And yun daw yung mostly na mga behavior ng mga tao na nasa BPO industry, except me. Since kakapasa ko lang nun. And so far, wala din naman akong issue about cheating sa BPO dahil may mga matitino din naman, pero mostly kasi talaga na nasa BPO is mga manloloko, mga manipulator, ganon. And madaming mga kabet. So, yung na-meet ko yung nagay na yun, first boyfriend ko siya. And 3 beses yun, nagloko. So, pinatawad ko pa din, ganon. Even though, ganon yung ginawa niya sa akin. Tapos, ito kasing mga nasa BPO, parang babad sila sa dating app. Doon ko nalaman na niloloko pala ako nitong ex-boyfriend ko through dating app. Tapos, babad din sila sa third-party app na Telegram. Nangyari kasi noon, parang, syempre, as working student and nagtatrabaho full-time, parang hati talaga yung oras ko. Hati yung oras ko sa kanya, hati yung oras ko sa school, hati yung oras ko sa work. And ang nangyayari, kasi focus ako sa goals ko sa buhay. And hindi kasi pwedeng mag-fail, ganon. And unti lang yung oras na nabibigay ko sa kanya. Kaya niya ako niloko. Tapos, nung nalaman ko yun, mostly na nasa Telegram and nasa dating app niya is nasa company lang din namin. Doon niya nang chinachat, inaayos na kain sa labas, mag-check-in sa hotel, ganon. So, doon, nasaktan ako and doon ko nalaman na, ganito pala yung parang, totoo pala yung mga cheating dito sa BPO, mga kabet-kabet. Even though alam nila na may girlfriend or asawa yung isang tao, pinapatos pa din. Paano nyo po nalaman na ayun po, yung nasa mga dating site po siya? Ano kasi yun, parang rest day ko. And na-board ako, parang inopen ko yung phone niya. And nalaman ko bakit may code sa Bumble yun. And na-curious ako kasi hindi ko alam yung Bumble.
And nung sinearch ko siya, sabi ko, dating app, okay. So parang wala lang sa isip ko na, okay, dating app lang naman yan. Hindi ko kasi alam kung kung paano nag-work yung dating app. So nung parang in-install ko yung app na yun sa phone niya, nagulat ako nung nabuksan ko kasi nakalink kasi sa email niya and na-open ko yung email niya tapos nilagay ko yung code. Pagkabukas ko doon, madami, sobrang dami, as in. And may isa doon babae na nakapag-cause ng attention ko na sabi niya doon, ahente ka ni ano, di ba? Ganto ganyan. Minention yung pangalan ng team manager niya. Tapos doon ako na parang na bahala na, hala, bakit gano'n? Sobrang daming babae na ito. Tapos feeling ko nakikita pa sila sa office. Yun kasi hindi niya inamin sa akin. Nung mga 6 months na akong nasa BPO, actually hindi talaga ako naniniwala sa mga rumors. So, minsan kasi kapag may close ka na kaibigan sa work, mapapatanong ka na, ano ba nangyari doon, ganon. So, there's this one time na sinabi sa akin ng kaibigan ko na may issue daw na link na may isang ahente. Dalawa silang ahente, babae and lalaki. And tong lalaki kasi may asawa outside, so wala sa BPO. And tong babae may girlfriend din. And nasa upper penthouse sila. Doon daw sila nag-tsuktsakan. So doon pa lang na-intriga ako na, hala, may mga ganung tao pala. So, syempre, since nasa work ka, dapat maging professional ka. Tapos ginawa nila yon sa CR pa ng girls. And may nakakita. And syempre, nireport yon. So, anong nangyari? Pinaresign ng asawa yung lalaki. So, wala na yung lalaki dun sa Tapos, naghiwalay itong babae, tsaka yung boyfriend niya. Yun po yung nangyari. And, may isang beses din na, may isang trainer na promote lang. It's because, naging kabet siya sa isang supervisor. And which is true, na makikita mo din talaga sa actions nila na parang, alam mo yun, may relationship sila. And hindi din maiwasan ng babae na tigilan yun. Kasi, alam ko may binubuhay siya sa labas, gano'n. Pero still, it's mali. Mali pa din na pumatol ka sa may taong, yung taong na may asawa. Gano'n. And ito lang, recently lang, kilala ko siya. Sobrang ganda niya, as in, hindi ka makakapaniwala na papatol siya sa ganon, magiging kabet siya. Sinabi niya sa akin, inamin niya sa akin na, alam mo ba na ganito ganyan, kabet ako, naman siya. Sobrang proud niya na naging kabet siya. And ako kasi hindi talaga ako nang tolerate ng ganon. Kasi, I got cheated on. So, masakit sa parte na, alam mo yun, kapwang babae mo, nasasaktan dahil may isang babae na pumayag maging kabet. Sinabi niya sa akin, alam mo ba na may relasyon kami neto. So, yun kasi, team manager niya yun. And yung team manager na yun kasi may asawa. May asawa tsaka may isang anak. And, ayun, parang sobrang effort daw sa kanya nung team manager na yun na ang ginawa daw is parang hiningi daw lahat ng number ng mga ahente niya para lang daw sa 13th month. Pero hindi talaga yung totoo. Kasi kapag usapang 13th month, binibigay ka agad yun, lalo na kapag kasahod. Yun kasi parang eme-eme lang daw ng team manager para lang daw makuha yung number niya, para ma-text siya. Kasi hindi pwedeng mag-chat yung team manager na yun sa kanya through social media. Kasi yung social media na yun, hawak kasi ng asawa niya. And ayun, pumayag yung kakilala ko na maging kabet siya. And wala siyang balak na itigil kasi parang mahal niya yung tao. And hindi ko naman question yung pagmamahal niya doon, pero it's still mali. Sinabihan ko na siya na itigil mo yan, ganun, kasi mali talaga. May one time na sinabi niya sa akin na nag-message daw sa kanya yung asawa nung nilalandi niya, yung team manager niya na yon. And tinatanong kung ano daw yung real score between them. And sabi na,
Ang sinabi lang nung kakilala ko na wala, ganun. So parang nanahimik yung asawa. Tapos sabi niya sa akin, minsan daw naiinis daw siya kapag nagpo-post daw yung asawa na magkasama sila. Alam mo yun, may jealousy pa din, pero still, hindi mo pa din pagmamayari yung tao dahil kasal yung tao dun sa asawa niya. Kabit ka lang. Sabi niya sa akin, continue pa din yung relasyon nila. And nung narinig ko yun, parang sabi ko na, ay, ayoko maging kaibigan to. Kaya, inano ko siya sa buhay ko na, hindi ko na ito papansinin. E tingin niyo po ba sa lahat ng BPO may mga ganyan? Yes, feeling ko yes. Kasi kapag pupunta ka sa files ng BPO sa Facebook, alam ko may page yan eh. Makikita mo doon na halos mga asawa nila is mga nagpo-post doon kung sino, if may kakilala ka bang itong tao na to, kasi hindi pa daw umuuwi. And sakto may team building. Kasi usually kasi nangyayari yung mga kabitan through team building. Tapos kapag kasi tapos na yung training, dun talaga nangyayari yung team building dahil magkakahiwalay na yung mga representative na yon kapag na-endorse na sa production floor. So, yun na lang yung parang isang way nila para magkakasama ulit bago magkawatak-watak. And madaming nangyayari kapag team building, especially kapag lasing na. Dahil wala, expected mo kapag team building, 'di ba? Madaming alak, ganun. So syempre nalalasing and hindi na nila alam kung ano yung mga pinagagawa nila. Pero duda pa din ako sa hindi alam kasi kahit na nakainom ka, alam mo pa din kung ano yung mga ginagawa nyo. Hindi kasi ako naniniwala na nalilimutan mo kung ano yung mga pinagagawa nyo kapag natamaan na ng alak. Hindi talaga ako naniniwala doon. Pinili mong makipagrelasyon or makipag-hook up sa isang taong alam mong may asawa or may boyfriend or girlfriend. Kayo po ba, na ano po ba kayo? Parang hiniritan na kayo. Ganun. Sa team building. Ganun. Oo, recently lang. First time kong sumama sa team building. Recently lang to, last year. So, nasa pool, and inaaya kasi nila ako uminom. And ako kasi, hindi talaga ako nainom. Kapag inaaya mo ako uminom, tatanggihan ko talaga yan. And anong nangyari nun, natulog na lang ako. So, para hindi ako ma-involve sa kalokohan nila. And nung natutulog na ako sa room, may naririnig akong dalawang babae. Sinasabi na gusto daw nila ng ganto ganyan, ganto ganyan. Alam niyo na yon kung ano ibig sabihin nun. And ang ginawa ng dalawang babae yun, parang bumaba sila and nakikipaglandian dun sa pool. Makikita mo talaga na nakikipaghalikan. And hindi ko alam if may asawa yung lalaking yun. Pero yung babae kasi may boyfriend siya. So, mali din. And usually na nag-i-involve sa mga ganon. May mga anak na, may mga asawa na. Tapos sa team building kasi may time na, ayun, yung nasa pool na naghahalikan. Bigla na lang nawala yung dalawa. Hindi nila alam kung saan pumunta. Pero kasi kapag kasi nagti-team building, madami talaga yung rooms. And may isang parang lock lang na rooms. So parang kinakatok nila, walang nabukas. And wala lang, pinabayaan na lang nila kasi walang nagbubukas. Pero alam mo na talaga na may nangyayari sa loob. Ganon. So, pagka kinabukasan, parang wala lang sa kanila, parang normal lang, patay mali siya na may nangyari palang ganon. And lagi nila sinasabi kung ano daw yung nangyari sa team building, dapat dun lang. So, kayo po, umiiwas kayo sa mga ganong klaseng chismis tsaka issue na kabitan? Oo naman, umiiwas ako sa mga ganon kasi ayokong nai-involve, especially ako kasi na tao, galing probinsya, and yung parang paniniwala namin is hindi ganun, like makikipag-hook up ka na lang sa taong hindi pa kayo kasal, ganun. Pero wala akong ano doon wala akong
hindi ako nandiyan sa mga ganung mga tao na nakikipag-ano sa iba na hindi pa kasal or boyfriend or girlfriend pa lang. Wala akong say doon. Ang akin lang is, the main reason kung bakit hindi ako nakikipag involved sa mga ganun, like mga kabitan. Kasi alam ko yung pakiramdam kung paano lokohin. Kasi babae din ako. And ayoko yung may umiiyak na ibang babae dahil lang sa akin, dahil pumayag ako maging kabit, pumayag ako maging third party ng isang tao. Nakakasira kasi yun ng mental health. Dahil yun yung nangyari sa akin last year. Nung niloko ako ng ex ko, yung physical appearance ko, as in, sobrang payat na umabot sa point na na-depress ako. From 48 kilogram, bumaba ng 38. So parang, during our relationship, puro panloloko yung nangyari. Ano pong nangyari dun sa ex niyo po na yun? Ano pong, may balita po ba kayo sa kanya? Somehow may balita ako sa kanya, pero hindi kasi detailed. Since may kakilala naman ako na nagsasabi sa akin, though hindi ko naman siya tinatanong, ang sinabi lang sa akin na nagkabalikan daw sila ng ex niya after namin maghiwalay. 2 days after namin maghiwalay, nakipagbalikan siya sa ex niya. So sa akin, sobrang sakit nun, to the point na sinaktan ko yung sarili ko. As in, umabot sa point na ganun. Kasi he was my first boyfriend and ganun yung nangyari. Akala ko kasi, kung pinatawad ko siya, kung papatawarin ko siya, magiging okay kami. Pero hindi. And alam ko ngayon, yung update sa kanya, live-in ata sila ng ex niya, which is yung girlfriend niya na ngayon. After po netong ex mo, hindi na po kayo ulit nag-boyfriend? Hindi na. Hindi na ako nag-boyfriend kasi na-trauma ako sa binigay niya. Especially nagtatrabaho ako sa BPO. Actually, madaming nagpaparamdam, pero kapag tinatanong ko kung saan sila nagtatrabaho, pag sinabi nilang BPO industry, kasi na kaagad sa akin yan. Dahil ayoko yung mangyari ulit yung nangyari sa akin, na lolokohin, ganun. Kasi prone sa BPO industry na, alam mo yun, lolokohin ka lang. May makukwento po ba kayong mga nakikita niyo mga dark secrets po dyan sa loob ng BPO? Meron. Hindi sa nakikita ko siya, pero kasi kinikwento nila, lalo na kapag ka-close ka na nila. May isang lalaking, kakalala ko siya, ka-team ko siya before. Pero wala na siya ngayon sa BPO, alam ko eh. Yun yung update. Sinabi niya sa akin na gumagamit daw silang ganon. And actually, may pinakita pa nga siyang video na kung ano yung ginagawa nila, yung mga mukha nila kapag kahay sila, and kung magkano, ganun, kung ano yung mukha nung droga na yun, pinapakita nila sa akin. Tapos may isang beses pa na sinabi niya, if gusto mong matuto, pwede ka pumunta sa apartment ko. Sabi ko, no, hindi. Sabi ko, hindi ako magta-try ng ganun. Yung droga, yung illegal na kasi na yun, ginagamit nila yun. Usually kapag, minsan nasa office sila, ganun, lunch break, 1 hour, or 15 minutes break. Parang hinihit-hit nila yun dun sa madilim. Para, alam mo yun, magising, at the same time, nakaka-boost kasi ng confidence yung paggamit nila ng na yun. And, mahalata mo din kasi na gumagamit sila kapag, makikita mo talaga sa mata nila na masyadong mapungay, ganun. And yung benefits din kasi na paggagamit nila ng illegal na sinasabi nila sa akin lagi. Kapag nauwi daw sila ng bahay na sobrang himbing ng tulog and masarap daw talaga yung kain. Kaya yun yung rason. Nagkaka-benefit sila ng paggamit ng sa performance nila dahil makikita mo din talaga na nagiging top 1 sila, gano'n, nagiging achiever sila sa trabaho. At the same time, naniniwala din ako na parang tatatag yung communication skills mo. Parang nagiging mas okay kumpara dun sa normal mo na sarili. In the future po ba, may balak po kayo umalis sa BPO o parang naiisip nyo na to na work nyo after ng school? Oo naman, lagi kong iniisip niya na pag natapos to,
tong college na to or nakuha ko yung degree ko, aalis ako sa BPO dahil mentally draining din siya. As in, physically and mentally. Hindi mo gugustuhin magtrabaho sa BPO na lagi na lang nagtitake ng calls, mumurahin ng mga customer kahit hindi mo naman kasalanan, ganon. And may mga team manager pa na, alam mo yun, laging galit. May mga ganun kasi, may mga ganung tao na hindi nila naiintindihan yung situation mo as a working student. And, ayun, basta may balak akong umalis ng BPO dahil para sa akin yung BPO industry kapag ka pumasok ka, para siyang bangungot. Lagi kang hinahunt. Especially kapag natutulog ka, hindi mo na namamalay, nag-thank you for calling ka na lang. So parang, ayun, dun pa lang, kapag ka kasi sabi nila, kapag ka napapanaginipan mo na yung trabaho mo, it means stress ka. Sobrang hirap dahil may mga metrics ka kasi na dapat maabot. And kapag ka kasi hindi mo maabot yun, may possibility na matanggal ka sa trabaho. And lalo na kapag working student ka, nahahati yung brain mo, nahahati yung brain cells mo. Dahil kapag ka nag-work ka sa BPO, hindi lang kasi nagtitake ka lang ng calls, pindot-pindot lang, umuupo lang. Yun kasi yung parang nature na naiisip ng ibang tao na, ay hindi, nagtatrabaho yan sa call center, sa BPO, ang ginagawa lang yan, umuupo lang yan doon, nagpapa-aircon, hindi. Hindi po, sobrang hirap po magtrabaho sa BPO. Lalo na kapag hindi mo alam kung paano laruin yung numero. Dahil may mga metrics nga, sobrang daming metrics na dapat mong i-maintain para din makakuha ka ng incentives, ma-promote ka, ganun. And syempre, makakuha ng magandang sahod. Sa mga kapwang working student dyan, sipagan nyo lang. Kasi alam ko na may goal tayong dapat i-achieve. And dapat hindi nyo din pabayaan yung health nyo. Kasi yung health nyo lang yung way kung bakit kayo nagpapatuloy na magtrabaho at the same time papasok sa school. Pero saludo din ako doon sa mga taong mas piniling magtrabaho kaysa mag-aral. Kasi madami akong kakilala na give up nila yung education nila. And that's okay. Alam ko na may kanya-kanya tayong timeline sa buhay kung kailan tayo gagraduate, kung kailan tayo makakahanap ng stable job. So, sobrang saludo ako dyan sa mga estudyante na kagaya ko, na nire-risk nila yung mental health nila. Kasi hindi biro maging working student. Especially, tulog yung dapat na or kailangan ng isang tao. And please, huwag kayong magiging kabet. Huwag kayong magiging rason kung bakit umiiyak yung isang tao dahil nakipagrelasyon kayo sa iba. May ibang mga kwento ba kayong gustong marinig? I-comment nyo lang yan sa comment section at huwag nyo na rin kakalimutan na i-like, share at mag-subscribe sa aming YouTube channel.